Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, baka naman pwedeng makahingi ng isang like, share at subscribe. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa pinakahuling kaganapan ng seryeng ito. Makuha man ni David ang yaman ni Catherine ay mukhang mauubos din ito sa oras na pasukin niya ang pagsusugal. Habang tumatagal ay talagang paliit na ng paliit ang mundong ginagalawa ni David at Tanggol, at dito malalaman natin kung paano uubusin ni Tanggol ang lahat ng pera na meron si David ngayon, at kung paano niya gagawin ito, yan ang ating aalamin sa dulo ng bidyong ito. Gagawa nga ng paraan si Ramon upang makausap si Marites, dahil unti-unti na nga siyang nahuhulog dito, kung kaya't binili nito lahat ng paninda ni Marites dahil alam niyang yun lang ang paraan para makausap niya si Marites. Iginit naman ni Tess na lalo lang dinadagdagan ni Ramon ang kanyang mga problema, at sa kakaiwas nito kay Ramon ay muntikan na nga itong mabangga ng kotse. To the rescue naman si Ramon kay Marites. Agad na bumaba ang lalaking driver na muntikan nang makabangga kay Marites, at sinigawan si Marites na hindi nito tinitingnan ang kanyang dinadaanan. Nagalit si Ramon at pinakitaan ng baril ang lalaki. At takot nito ay bumulik agad ito ng kanyang sasakyan, kung kaya't nagpasalamat si Marites sa ginawa ni Ramon. Wika naman ni Ramon, natatanggapin niya lang ang pasasalamat nito kung makakapag-usap sila ng maayos. Isanama niya ito sa isang restaurant para makapag-usap sila ng maayos. Sa kabilang banda, sinabi ni Tanggol kina Ben na hindi sila papasok ng droga sa Quiapo dahil ibebenta nila ito sa mga mayayaman, at ang kalahati nito ay ibibigay nila sa mga taga Quiapo. Iginiit naman ni Boss Divina na kung maaari ay kaunting parte lang ang mapunta sa mga ito. Ngunit ayon kay Tanggol, marami pa silang mapagkakakitaan, kaya't ibalato na lang ito sa kanya ni Boss Divina. At dito nga gusto niyang pasukin nila ang pasugalan, at dumating na nga ang araw kung saan pumunta rin doon si David. Wala nga siyang pakialam sa 1 milyon na minimum, at kahit 10 milyon ay handa daw siyang itaya. Nagulat si Tanggol lang makita niya si David. Lalapitan niya sana ito, ngunit pinigilan siya ni Boss Divina. Ayon kay Boss Divina, sa mata ng tao ay wanted pa rin ito, kaya siya na umano ang maglalaro para kay Tanggol. At aalamin niya rin kung bakit naroon ang kapatid ni Tanggol na si David. Matapos nito ay napag-alaman niya na isa pala itong Montenegro, at ang pakilala sa kanya ay Jesus Montenegro, na siya namang ipinagtaka ni Tanggol dahil ginamit nito ang kanyang pangalan, at may katanungan sa kanyang isipan kung paano nito naging ama si Ramon Montenegro. Ayon pa kay Divina na may kayabangan pala ang kapatid nitong si David dahil ito daw pala ang napangasawa ng apo ni Don Facundo. Kaya naman paniguradong kasama ito sa mga nagmasaker sa pamilya Caballero. Sa inyong palagay, anong hakbang kaya ang gagawin ni Tanggol? Hindi na kaya siya makakapagpigil, kung kaya susugurin niya na si David para tanungin sa kung ano ang bumabagabag sa kanyang isipan. Kaya naman tuloy-tuloy lang ang pagsubaybay dito lang sa nangungunang serye sa Primetime. Maraming salamat sa inyong panonood, at pagpalaing tayong lahat, kapamilya.